Magandang umaga mga kaibigan ng Linggo, latest weather update po tayo, July 28, 2024. Latest weather update tayo, pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe po muna kung hindi ka pa nakasubscribe at pahit po ng notification bell para ma-notify ko po kayo at updated kayo sa lagay ng ating panahon at para mapaghandaan din po natin ang banta ng posibleng bagong bagyong papasok sa ating bansa. Maraming salamat po. So ngayong umaga ng Linggo mga kaibigan, etong low pressure area po na ating binabantayan na muli pong namataan na may data pong layo na 770 kilometers is of Butuan City, Agusan del Norte mga kaibigan. Kasama na rin po dyan ang southwest monsoon or hanging habagat na nakakaapekto naman po sa western sections ng Luzon at ng Visayas area, ang siyang magbibigay o magpapaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. Maulap na panahon ang posibleng maranasan sa ilang bahagi ng ating bansa, especially sa may bandang hapon. So mga kaibigan, ito pong active low pressure area na ating binabantayan as of now, malabo pa po o maliit pa po yung tsansa na ito'y maging isang malakas, sabihin natin na isang maging ganap na bagyo mga kaibigan, or tropical storm. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito po'y magbago or lumakas po mga kaibigan, dahil kasabay po nito etong hanging habagat na siya po nag-a-attract para lumakas itong mga bagyo or mga low pressure area na ito. So ang masasabi ko lamang po ay maging handa tayo anumang oras, dahil ayaw po nating maulit yung nangyaring sakuna nga po na idulot po na pinsala nito nga po si Typhoon Karina mga kaibigan, at nakita nyo naman talagang bumaha po at nagkaroon ng kabi-kabilang mga landslide. So mga kaibigan, forecast weather conditions po tayo. Narito po yung mga lugar na apektado po ng southwest monsoon at ng trapo ng low pressure area. So ito po sa area ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales at Bataan mga kaibigan. Maulap po na panahon ng mararanasan bandang hapon po, at mga isolated light rains in heavy rainfalls naman po pagdating sa gabi. So mas maganda kung wala naman tayo importanteng lakad sa hapon o sa gabi, mas maganda manatili na lamang po tayo sa ating mga kabahayan para iwas na rin po tayo sa biglaang pag-uulan na mapinsala o maulanan pa tayo mga kaibigan, baka magkasakit pa po tayo. So sa area ng Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Surigao del Sur po mga kaibigan, kasama na rin po dyan ang Dinagat at Quezon, maulap din po na kalangitan ang mararanasan dyan at mga mahina hanggang sa paglakas na pag-ulan, mga isolated to heavy rainfalls po pagdating sa gabi, dahil naman po yan dito po sa trap ng low pressure area. Ibig sabihin yung extension po nitong low pressure area mga kaibigan, kung makikita nyo, ito po yung nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero meron din tayong isang binabantayan na cloud cluster o kumpol ng kaulapan kasunod po itong active low pressure area mga kaibigan. So yung sinasabi natin dito, kahit LPA pa lamang po ito, mas maganda po nakahanda tayo sa mga posibilidad na mangyari. Hindi yung sinasabi na mahina pa yan, malabo maging bagyo, doon po nagiging kampante, doon po nagkakaroon tayo ng matinding problema. So mga kaibigan, dito po sa area ng Metro Manila, Western Visayas, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang area ng Palawan, maulap din po na kalangitan ang mararanasan. May mga isolated rain showers and thunderstorm dahil po yan sa hanging habagat or southwest monsoon. So pinag-iingat po yung impact nito sa mababang lugar sa banta po ng pagbabaha. At yung mga landslide prone area po, mag-ingat din po kayo, especially yung mga lugar po na matataas, doon po sa mga mountainous area, at pansinin, obserbahan nyo din yung mga lugar nyo kung matataas po na area na wala naman masyadong puno. Yun po yung madalas nagkakaroon ng landslide, dahil nga po walang kinakapitan po yung lupa kapag ka mayroong patuloy at malakas po na pag-ulan. Ang ilang bahagi naman po ng ating bansa mga kaibigan ay apektado naman ng localized thunderstorm, makakaranas din ng mga isolated light rains and heavy rainfall pagdating po sa gabi. So mas maganda nakabantay tayo anumang oras, laging magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa biglaang pag-uulan. Uunahan ko na kayo mga kaibigan, ito pong active low pressure area. Kapag ito po'y lumakas at naging isang tropical storm hanggang sa naging bagyo, ito po'y tatawaging bagyong Dindo. Ito po yung pangatlong bagyo kasunod po ni Typhoon Karina. Ang dinadalangin po natin kung sakali man pong mabuo bilang isang tropical storm o bagyo, itong si bagyong Dindo mga kaibigan, ay mahina lamang po at hindi kasing lakas po
ni Typhoon Carina na talagang nagpinsala o napinsala po ang ilang bahagi ng ating area mga kaibigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman kung titignan po ninyo, as of now, patuloy nating minomonitor. Malabo pa naman na maging isang ganap na bagyo, pero within 24 to 48 hours may mga pagbabago po sa kilos mga kaibigan. Dahil yan dito sa habagat na siya nagpapalakas dito sa mga active low pressure area. So dalawang binabantayan natin dyan mga kaibigan, no? Ito pong hanging habagat at ito pong low pressure area na may posibilidad na maging isang bagyong dindo po mga kaibigan. So ano man yung mga posibilidad na yan, ano pa man naman dapat mangyari, dapat po maging handa tayo sa banta po ng panahon at sa banta po ng bagyo. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update, no, and please wag na huwag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at magandang umaga